Ang hirap ng pinagdadaanan ni Tatay Digong. Kung iisipin mo, yung kaisa-isang taga Mindanao na pinilit tumakbo noong 2016 ay sinapit itong ganitong kapalaran na kung iisipin mo, hindi niya naman plinano talaga na maging presidente ng ating bansa. Kinailangan lang talaga ng bansa natin ng isang matapang na presidente na may paninindigan at may tapang na harapin ang kahit anumang problema ng ating bansa ng mga panahon na yon. Dahil nakita natin sa kanya yung kalidad ng isang matapang na presidente na may kakayanan para ayusin yung bayan. Dahil nakita natin doon sa kanyang bayan sa Davao, talaga namang naging maunlad. At hindi lang basta maunlad, naging number 1 pa sila sa buong mundo. So yun ang pinangarap ng Pilipino ng mga panahon na undecided pa si Tatay Digong na tumakbo bilang isang presidente. Kung iisipin natin, iniram lang natin si Tatay Digong sa mga taga Davao para ayusin ang ating bayan. Tapos nung ginawa ni Tatay Digong ang kanyang alam na paraan para maisaayos ang matagal ng nag-iikaos na bayan, ito yung nangyari sa kanya. Ito yung kapalit ng pagtawag natin sa kanya para maging pangulo ng ating bansa. Kasi kahit na taga-norte ako, hindi ako Bisaya, isa ako sa napakaraming Pilipino na sumuporta doon sa panawagan noong 2016 na tumakbo si Tatay Digong. Kaya yung guilty, isa rin ako sa nakakaramdam ngayon. Dahil nananahimik si Tatay Digong sa Davao. Ginagawa niya yung kanyang makakaya para mapanatiling maayos, ligtas at asensado ang Davao. Pero ginambala natin at tinawag natin yung kanyang pansin para maging isang presidente. Tapos ito yung naging sukli sa kanyang tugon para ayusin yung bayan natin. Sa edad na 80, pinagdadaanan niya ngayon yung mag-isa siya sa selda, malungkot, at syempre sa edad na yon may kahinaan na rin ang kanyang katawan. Parang nakakalungkot yung naging kapalaran ng tao nang dahil lamang pinakinggan niya yung boses ng karamihang Pilipino na nanawagan sa kanya noong panahon na gusto natin siyang maging presidente. Alam nyo kung ano pa yung pinakamasakit? Yung mga tao na nagikayat sa kanya, yung mga nasa politiko na sinamahan niya magmula umpisa ng kampanya hanggang maitawid nila yung eleksyon. Nanalo si Tatay Digong, kasama niyang nanalo yung mga kandidato na pinili siya. 6 na taon na panunungkulan ni Tatay Digong. Lahat sila pumapalakpak. Lahat sila naniniwala. Lahat sila nagsasabi na magaling si Tatay Digong. Pero nung nawala na si Tatay Digong, yung mga politiko, yung mga kandidato, yung mga kasama sa tumawag ng pansin para maging presidente si Tatay Digong, ay sila pa ngayon yung iilan na nasa likod ng sinapit ni Tatay Digong. Bagamat may natitira na naninindigan na hanggang ngayon kasama pa rin sa laban ni Tatay Digong,
at nagkikisimpatya pa rin kay Tatay Digong. Yung mga tao na hindi siya iniwan hanggang sa kasalukuyan, saludo kami. Kaming mga Pilipino, kaming naniniwala kay Tatay Digong, saludo kami sa inyo. Pero dun sa mga tao na iniwan si Tatay Digong at naging dahilan pa ng sinasapit ngayon ni dating Pangulong Duterte, malinaw na sa amin, sa aming mga mamamayang Pilipino, kami na mga boboto sa papalapit na eleksyon, kung ano ang mga kulay nyo. Kaya sa nangyari na to kay Tatay Digong, kayo na mismo ang bumuhay sa mga nananahimik na naniniwala kay Tatay Digong at nagmamahal. Tahimik na kami eh. Hindi na kami ganong active sa politika. Inaayaan na lang namin kung ano magiging kapalaran ng bayan sa kamay ng mga nanunungkulan ngayon. Pero dahil sa ginawa nyo kay Tatay Digong, para nyo lang kaming binuhusan ng gasolina para magliyabuli. Kaya ngayon, sa papalapit na eleksyon, hindi na mabubudol ang taong bayan. Sigurado ako, wag lang magkaroon ng dayan, wag lang manipulahin ng iilan ang magiging resulta ng eleksyon natin sa papalapit na Mayo. Sigurado, makikita nyo at mararamdaman nyo yung mga Pilipino na naniniwala at nagmamahal kay Tatay Digong. At maaari nyong linlangin ang iilan dahil sa mga pinapalabas nyong datos na bilang na sumusuporta at nagmamahal pa kay Tatay Digong. Hindi yun mababago ang katotohanan na kahit kayo mismo sa mga sarili nyo nakikita nyo na kung gaano kamahal ng mga Pilipino yung kaisa-isang presidente na nagmula sa Mindanao. At kahit pa kaming taga-norte na hindi mga Bisaya, ay natibag ang pagiging loyalista namin. Kasi nung panahon na wala pa si Tatay Digong, yun yung panahon na masasabi mong ang norte, solido talaga ang suporta sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Talagang kahit anong sabihin, hindi talaga natitinag ang norte sa pagiging solido pagdating sa usapin sa politika. Pero nung dumating si Tatay Digong, si dating Pangulong Duterte, nabago ang lahat. Na kahit pa dun sa bayan mismo ng ating dating Pangulo na yumao ay naaate sa kasalukuyan ngayon. Na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang to nangyayari. Aminin nyo man at hindi. At last but not the least, ang hindi nyo mababago o mababawi sa aming mga naniniwala at nagmamahal kay Tatay Digong, siya lang ang natatanging pinaka magaling na naging presidente ng Pilipinas. Kung kontra ka sa sinasabi ko at magkaiba tayo ng paniniwala, pwede tayong magdebate. Ilatag mo yung komento mo, magdebate tayo, magpalitan tayo ng opinyon nang hindi tayo nag-aaway. Tandaan mo, itong opinyon ko na to, akin to. Yung opinyon mo, sa'yo yan. Pwede nating pag-usapan na hindi tayo nag-aaway. At ako bilang taga-norte, aminado ako, nung hindi pa naging presidente si dating Pangulong Duterte, ang pinakamagaling na presidente para sa akin ay ang yumaong Ferdinand Marcos Sr. Pero nung naging presidente na si Pangulong Duterte, nabago na ang pananaw ko sa politika. Dahil nakita ko na yung kaisa-isang presidente na taga Mindanao ang may taglay lang na pamunuan ng maayos ang bayan at may kakayanan, may tapang, may talino para maging isang pinakamagaling na pangulo ng ating bansang Pilipinas. Kaya bilang Pilipino at isang OFW,
Habang buhay kong kikilalanin, Tatay Digong, lahat ng magandang nagawa mo para sa bayan. Lalo na minsan sa buhay ko, naramdaman ko yung pagiging ligtas ng bayan ko sa mga kriminal. At yan ay dahil sa'yo. Kaya ayan mga boss, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog at mag-iingat kayo palagi. Manalangin lang tayo na malalampasan ito ni Tatay Digong. Sama-sama tayo, ipagkalat natin lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong para sa bayan. At may awa ang Diyos, pagdating ng araw, pagbaba ng desisyon ng ICC para kay Tatay Digong, naniniwala ako na si Tatay Digong ay mapapawalang sala. Mag-iingat kayo palagi mga boss, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog.